depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. You will hear this. Lagi mong maririnig tong salitang to. Advice to ng mga barkada mo, kaibigan mo, at minsan pamilya mo. Kapag tinatanong mo, ano ba ang paraan para makalimutan, patalsikin, makamove on, or, sa ex ko? Ano ba yung mga pinakamagandang moves para makalimutan ko na siya at hindi ko na siya maisip pa kahit kailan? At kadalasan yun yung mga tanong paano ko siya hindi maiisip, paano ko siya hindi maiisip? Ngayon, kapag yun yung tanong mo kung paano ko siya hindi maiisip, pag naghingi ka ng advice, ang sasabihin lang nila is huwag mong isipin yung ex mo. Kala mo naman posible. Kala mo, dali no? Yung sasabihin nila, huwag mo na lang isipin yung ex mo. Yung tanong mo, paano hindi isipin yung ex mo? At ang sagot nila sa'yo, huwag mong isipin yung ex mo. Ang tanong is paano? Kasi kahit anong gawin mo, kahit ubusin mo ang panahon mo na kahit mag-aral ka, manood ka ng movie, maglakbay ka, mag-adventure kayo ng mga tropa mo, hindi pa rin mawawala sa isip mo ang ex mo. Lalo na sa mga early days ng breakup, dun sa mga unang araw ng breakup nyo, hindi yan mawawala sa utak mo. As in maglalaro yan, bibisita yan. Every minute, every hour, makikita mo siya lagi sa dream mo, sa isip mo. And the problem is hindi lang yon. Isa pa sa magiging trouble mo is minsan mahal mo siya sa isip mo, minsan naman hate mo siya. Minsan parang okay ka na, minsan parang hindi naman. Minsan maluluha ka na lang, minsan naman matatawa ka. Iba-ibang klaseng emotion yung mararamdaman mo, halo-halo, samot-sari. Tapos ang ibibigay sa yung advice, huwag mong isipin yung ex mo. Hindi mo nga kayang gawin na hindi siya isipin kasi yung utak mo kusang nagpo-provide ng information about sa ex mo kasi hindi mo mapigilan kasi nga emotional ka. At para yatang kahit ako, gusto ko rin sabihin sa'yo na wag mong isipin yung ex mo. Pero nahihirapan ka din, right? Kung pwede nga lang, wag na lang natin silang isipin Halimbawa, nakapag-break ako at nasaktan ako, parang ayoko nang isipin yung ex ko. Pero tingin mo posible? Tingin mo ganun kadali yun? Hindi. Hindi basta-basta mawawala sa isip mo ang ex mo. So, I will give you a trick how to control your mind. So, as simple as this. If you wanted to control your mind, all you need to do is just to start meditation. Kailangan mo magsimulang mag-meditate. Start meditating. Alam mo yun. And you will ask me, Coach, ano ba yung tulong ng meditation? Ano ba yung maaambag nito sa akin? Ano ba yung mabibigay na meditation para sa akin? Napakalaking bagay na meditation sa totoo lang. Wala pa siguro nakapag-advise sa'yo na meditation na kailangan mo. Bakit? Ano ba ang magiging benefit ng meditation? Ang meditation kasi, it is the way na ikaw ay nagninilay-nilay at tinatry mong kontrolin ng emotion mo. Dahil kapag kontrolado mo ang emotion mo, kaya mo rin kontrolin ang isip mo. That's psychology. The way how you control your emotion is the way how you can control your mind. If you learn the proper way of meditation, makokontrol mo yung heart mo, makokontrol mo din yung mind mo. So you will ask me, Coach, paano ba mag-meditate? Simple lang. Kapag naglalakad ka, kapag nagugas ka ng pinggan, kapag naglalaba ka, you can do meditation. Mag-spend ka ng time na magkaroon ka ng meditation just for 30 minutes, hour, or 2 hours per day. Mag-aral ka kung paano mag-meditate, magnilay-nilay. Of course, I'm not that veteran pagdating sa meditation because I'm not quite doing that. Minsan, ginagawa ko yon pero hindi madalas. So, isa sa mga techniques sa pag-meditate is syempre yung pag-upo, yung pag-yoga. Pero maraming mga nagtuturo ng meditation dyan sa YouTube. Pwede nyo naman panoorin. Kung yung ang X-Back na panood nyo sa YouTube, di ba? Ito pa kayang meditation. Kahit i-search nyo dyan sa YouTube, marami kayong makikita na pwede magturo sa inyo ng proper way of meditation. So, you need to meditate para saan? Para matutunan mo kung paano kontrolin ang isip mo. Dahil kapag ang advice lang na narinig mo is, huwag mo siyang isipin. Hindi mo nga kayang kontrolin di ba? Kaya ang sagot, meditation. Kapag nagme-meditate ka, matututunan mo, malelearn mo, magkakaroon ka ng bagong skill. At yung skill na yun yung pag-control ng emotion, heart,
mind, and soul mo. So yeah, you can start it today. Habang naririnig mo to, pwedeng nakakapag-meditate ka na. Pwedeng mag-spend ka ng time. And just after weeks lang, matututunan mo yung meditation at matututunan mo rin kontrolin yung isip mo para yung mga papasok na information sa utak mo ay kontrolado na. Hindi yung parang burara yung utak mo na iisipin niya yung gusto niyang isipin. Kundi ang iisipin mo na ngayon is yung base on how you feel according to your meditation skill. So, that's it. Ang kailangan mo lang ay matutunan mag-meditate. At kapag nakapag-meditate ka, matututunan kang kontrolin ang isip mo. At kapag nakontrol mo ang isip mo, happy graduation. Congratulations dahil makaka-move on ka na. Thanks for watching.